At ayan nga, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV, at ang pag-uusapan ho natin ngayong araw na ito ay itong tungkol sa kumakalat na bali-balita na di umano ay may warrant of arrest na ang dating presidente na si Tatay Diggs, si former President Rodrigo Duterte, ayan. Pero ayon naman ho sa Malacanang, sa statement ni Undersecretary Claire Castro, wala pa naman daw. So, ano talaga ang katotohanan? Ito, pakinggan ho natin yung sinabi ni Yusek Claire Castro. Ano kaya ni Claire Castro? Si Franz Castro, no? Charot. Ayan ho. Tayong nakukuhang communication, official communication. Pat kung meron na po tayong official copy, ipapakita po agad namin sa inyo. Regarding his statement, Yusek, that the government is prepared for any eventuality, can you elaborate on those eventualities, including yung na-foresee yung worst case scenario in case this happens? Handa naman po ang law enforcement agencies natin kung ano po ang sinasabi ng batas, kung kinakailangan po na iserve yung warrant of arrest because of the request of Interpol. Ano't ano man po ang mangyayari, basta po nasa legal, gagawin po yan ng pamahalaan. So, eto ang pahayag niya, guys, no? I-recap lang natin ng konti. Wala pang official warrant ang ICC versus Duterte, yun ang sabi. Wala pa umanong opisyal na komunikasyon ang International Criminal Court or ICC sa Pilipinas patungkol sa kaso ng dating Presidenteng Rodrigo Duterte. Subalit handa umanong makipagtulungan ang gobyerno kung hihilingin ito ng Interpol. Ayan ho. So saan kaya galing ho yung mga haka-haka, yung mga kumakalat na balita na di umano ay meron ng warrant of arrest si dating Pangulong Duterte? Sino kaya ang nagpapakalat yan? At kung may katotohanan kaya ang mga bali-balita sa paligid? Charot. Abangan na lang natin, guys, kasi si Pangulong Duterte naman, hindi naman niya tatakasan yung ganyang mga klase ng pag-aresto sa kanya. Ayan ha. Abangan natin ho yan. At isa pa nga ho sa tumatanggi dyan sa mga kumakalat na balita about sa warrant of arrest di umano ni Pangulong Duterte, itong Philippine National Police. Ito ang kanilang spokesperson, kabayan. Pakinggan ho natin ito ha. Wala pa po tayong verifiable information as to the reported na warrant of arrest issued by the ICC. Ito may nakalagay na caption, guys, basahin ko lang ho. PNP nilinaw na wala silang natanggap na warrant of arrest galing sa ICC at walang 7,000 na pulis na mag-aaresto kay former President Duterte. Yun ang sabi. Tapos, sabi pa dito, dapat daw kasuhan. Hindi ito galing sa PNP ha. Ito ay naka-caption lang dito sa nag-upload na si Genjar 0701. Ang sabi dapat kasuhan yung reporter ng Manila Times sa pagkalat ng fake news. Barbers, ano na? Ba't nasali si Barbers dito sa usapin? Okay. Barbers, ano na? Balik tayo sa issue sa PhilHealth at BICAM. Congressman Kimbo, handa ka na ba sa Supreme Court? Kasi, siguro, ang ibig sabihin nitong uploader na ito is parang nililihis ang issue doon sa nalalapit na pagpapatawag nung Korte Suprema dito kay Stella Kimbo at kay sino pa tong ibang kasamahan niya diyan sa Korte Suprema sa Baguio City. So, yun lang naman naisip ko. Baka isa itong diversionary tactic para matabunan yung issue, pero sorry, hindi kami nakakalimot sa PhilHealth, alam niyo na. Tsaka hindi kami nakakalimot sa bicameral report na may mga blanco di umano. At yan ho ay sinabi naman ni Representative Stella Kimbo, yun, alam niyo na yan, charot. Inamin niya yun ha, totoo lang, hindi ito fake news. Inamin niya talaga yan sa media. Ayan. At isa pa ho na pag-uusapan natin, itong pagpunta ni Sara Duterte at ni dito sa Hong Kong at ni Pangulong Duterte, no, na may nag-upload
nung habang naglalakad ito si VP Sara doon sa Hong Kong na imimit na niya yung mga mga OFW doon sa Hong Kong na Pilipino, yung background na ginamit parang gamit doon sa rally ng mga activist di umano. Ayan. So, na impeach Sara, impeach Sara. Ayan, mga ganong eksena di umano. Ewan ko ba bakit kailangan lang i-edit yan. So, ewan ko sa inyo. Pero basta kami na sumusuporta sa katotohanan, dito lang tayo sa katotohanan, okay? Kasi talagang halata naman talaga na yung PhilHealth issue is malaki yang usapin, guys, no? At yung isa pa yung bicameral report ng pinagsanib puwersa ng Senado at mababang kapulungan dyan sa Kamara de Representante about dyan sa 2025 national budget. Ayan ho, ha. So, ano na? Kung ito ay isang diversionary tactic, well, tingnan natin. Kung pagdating ni Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, galing Hong Kong, kung talagang may sasalubong sa kanya na serve ng warrant of arrest. Ayan. Sana hindi na maulit, kung totoo man ho ito, hindi maulit yung overkill kagaya doon na nangyari sa Davao sa pagdampot kay Kibuloy. Ayan ho, ha? Kasi masyado namang overkill. Mantakin mo isang tao ay hulihin mo para isang batalyon ang mga kapulisan doon. Ayan. So, ayan lang ho muna ang ating topic ngayong araw na ito. At sana ho magkaroon ng linaw kasi lahat tayo ngayon i-floating. Ako kulang ako sa impormasyon kaya nagbe-base lang din ako sa mga sinasabi ng Undersecretary ng Malacanang diyan sa press con niya ni Claire, no, Castro, at sa sinasabi ng PNP spokesperson na wala din naman silang natatanggap pa na warrant of arrest para kay Pangulong Duterte. Ayan ho. So, keep safe everyone. Carlo Mendez TV is signing off. Have a blessed day to all of you. Bye-bye.